Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Chapter 31. Ariela's Issue. Muling nagtagpo ang mga labi namin ni Veronica, ay halong pagnanasa pero banayad. Bahagya kong binuksan ang aking bibig, hinayaan siyang palalimin ang kiss, habang unti-unting tumitindi ang galaw namin at nawawala kami sa sarili namin sa sandaling iyon. Instinctive ang aming mga kamay, inaalis ang bawat layer hanggang sa maramdaman namin ang init ng isa't isa. Hindi kami humihinto sa kiss habang dahan-dahan niya akong ginagabayan paatras hanggang sa huminto ang aking galaw sa gilid ng bed. Bahagya siyang umatras, ang kanyang paghinga hindi pantay habang nakatitig sa aking mga mata. "Lay down for me, Bambina," mahina niyang bulong. Umupo ako sa pillows, mabilis ang tibok ng puso. May ngiti siyang dahan-dahang lumalaro sa kanyang mga labi. "Good girl," mahina niyang binitawan. Kahit kaunting papuri mula sa kanya, agad akong napapasiklab, parang may apoy sa loob na biglang nagliyab. "Remember your safe word?" tanong niya, nakapatong ang tuhod sa pagitan ng sa akin. "Yes," sagot ko, halos bulong lang, ramdam ang excitement sa bawat hibla ng katawan ko. "Good." Dahan-dahang gumapang ang kanyang mga labi sa aking balat, nag-iiwan ng init sa bawat galaw. Instinctive ang katawan ko, yumuko sa kanyang touch, naghahangad pa ng higit. May purpose ang bawat kilos niya, bawat galaw ng kamay. Unti-unting sinusuri ang bawat parte ko, habang hinahaplos ang collarbone ko, at pababa pa. Bawat sandali namin ay electric, parang tahimik na usapan kung saan mas malakas magsalita ang touch kaysa words. Humihinto ang aking hininga habang dahan-dahan niyang sinusundan ang pattern sa aking balat, iniikot ako ng init niya. Natutunaw ako sa kanyang haplos, sumusuko sa sensasyon, sa paraan ng pagpaparamdam niya sa akin na cherished at desired ako. Tumigil siya sandali, tumitig sa akin, may kaunting smirk sa labi. "Already?" pilyong tanong. I-roll ko ang eyes ko, nahihiya sa bilis niyang makabuo sa akin. Bago pa ako makasagot, pinindot niya ang daliri sa aking labi, pinatahimik ako agad. Those eyes," biro niya, mababa at malambing ang boses. Gusto kong magprotesta, pero hindi nakabuo ng salita. Sa halip, huminga ako ng malalim habang pinalalim niya ang touch. Bawat galaw deliberate at purposeful. Tumutugon ang katawan ko bago pa man makasabay ang isip ko, tumitindi ang tension sa bawat segundo. Kumakapit ako sa sheets, di pantay ang hininga. Paglapit ko sa peak ng anticipation ko, umatras siya. Agad na pumikit ang mata ko, humihinga ng mabigat at parang wala na akong kontrol. "Veronica," buntong hininga ko, frustrated. Umiti siya, inilapit ang daliri sa labi, may smug expression. "Patience, Bambina," mahina niyang binitawan. Umuwal ako sa inis, pinapanood siyang lumingon sa closet ng sandali. Pagbalik niya, may pilyong kislap sa mata. Mabilis ang tibok ng puso ko sa unspoken promise sa tingin niya. Dumampi ang mga daliri niya sa balat ko, nagpadaloy ng kilig sa bawat hibla ng katawan ko. "Turn over for me," bulong niya, mas malambot na ngayon, parang inaanyayahan. Nagpaos ako ng isang fraction of a second, tumitibok ang puso ko sa dibdib. "What?" Lumapit siya, bahagyang dumampi ang labi sa tenga ko. "Trust me." Dahan-dahan akong huminga, umikot sa kamay at tuhod. Gentle pero firm ang touch niya, steady ang mga kamay sa paggabay sa akin. "Is this okay?" tanong niya, mainit ang hininga sa balat ko. "Yes," mahina kong sagot. May tender kiss siya sa balikat ko, nagpapaground at nagpapareassure sa akin. "Use your safe word if you need to, okay?" Tumango ako, ramdam ang init ng presence niya sa likod ko. Naghintay ako, habang excitement at anticipation ay unti-unting kumakalat sa katawan ko parang dahan-dahang apoy. At pag di ko inaasahan, hinaplos niya ang spine ko, nag-iwan ng trail ng kilig sa balat. Bawat galaw deliberate, bawat haplos nagpapasiklab ng apoy na mas lalong lumalakas. Natutunaw ako sa kanya, body ko totally attuned sa kanya, bawat hininga, bawat bulong, bawat sensasyon ay nagiging symphony ng intimacy. Habang tumatagal ang gabi, nawawala kami sa isa't isa,
Nakabalot sa mundo kung saan wala nang ibang umiiral, kundi ang tahimik na understanding sa pagitan namin. Ang depth ng connection namin, bawat di sinasabi na salita sa bawat galaw, bawat touch, higit pa sa passion. Ito ay trust, vulnerability, at isang bagay na mas malalim kaysa sa kaya naming pangalanan. Habang nakahiga sa ilalim ng sheets, magkabalot, nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya, nakikinig sa ritmo ng puso. Yakap niya ako, pinapalapit, pinaparamdam ang init ng embrace niya. I think you succeeded in making it feel like goodbye. Mahina kong bulong, may soft na ngiti sa labi. Tumawa si Veronica, may gentle kiss sa noo ko. I suppose did. Nanatili kaming ganito, nag-uusap sa mahihinang tono, mga daliri nagtatrace ng absent patterns sa balat hanggang sa unti-unting lamunin kami ng tulog. Ano man ang hatid ng bukas, ang moment na ito ay sa amin. Chapter 32. Alas 5:30 ng umaga, nasa eroplano na kami ni Ana. As usual, kinuha kami ng quartz jet at dinala sa France, isang flight na mga 2 oras. Halos buong biyahe, natulog kami pareho dahil sobrang aga. To be honest, pagkatapos na nangyari kagabi, ayaw ko talaga umalis. Masakit pa rin ang legs ko at kahit ang memory ng gabi bago, nagpapapula sa akin. Pagdating namin sa France, medyo kinakabahan ako. Maganda ang Lyon, pero alam ko kung bakit ako narito, kaya hindi ko maiwasang mauniisi. Na-rehearse ko na lahat ng kailangan kong sabihin at gawin base sa information na nakuha ko, pero natatakot pa rin ako. Paano kung hindi umayon ang plano? Paano kung maging gulo ang meeting? Marunong na akong gumamit ng weapon, pero ayaw ko talagang gumamit nito. Paano kung masaktan ako sa lahat ng ito? Okay, tanong ni Ana mula sa kabilang gilid ng room. Nakasettle na kami sa hotel malapit sa meeting point. Nandoon din si Sierra, pero syempre, kailangan niyang lumayo, kaya sa hotel sa kabila ng kalye siya nagstay. Sorry. Just thinking, sagot ko, mabilis na ini-wave off siya. Anong oras ang meeting, tanong ko habang may ngiti. In half an hour. Mumiti siya at sumama sa akin sa side ng room. Can you believe that after this, we can finally move past always being second best? Pinilit kong humiti ng malapad bago sumagot. Parang surreal na ito na ang moment natin. Na matatapos na lahat pagkatapos nito. I know. Especially with the intel you got from Veronica. Great job, Dila the way, she's definitely coming after us now, excited na sabi ni Ana. Ayaw ko lang sa twisted na idea niya tungkol kay Veronica. Dati, ganun din ang iniisip ko, pero naintindihan ko na hindi lang basta kumukuha si Veronica, may dahilan siya sa lahat ng ginagawa niya. Mas lalo kong iniiwasan ang 3-day separation mula sa kanya. Nagpalit kami ng topic ni Ana at nag-usap pa ng kaunti bago kailangan naming umalis. Nag-vibrate ang phone ko ng 2 beses sa aking lap at naisip kong mas mabuti na iwanan ito muna. Tiningnan ko ang messages. Keep me updated, Ariella. Let me know how it all goes. Veronica. I'll be behind you. Please remember, I'm your last resort if the meeting gets difficult. In and out. Sierra. Sinagot ko silang dalawa at na-review ang plan sa buong biyahe papunta sa meeting place. Excited si Ana, hindi titigil sa kwento kung gaano ito ka-exciting at kung paano niya ma-enjoy ang benefits ng pagiging the best. Ako naman, sobrang nahuli sa sariling thoughts, kaya hindi ko masyadong napansin ang sinabi niya. Pagdating namin, pinilit kong i-block out ang lahat para makafocus sa meeting. Ariella, mainit na bati ni Arman habang lumalapit sa akin para sa isang hug. Hi, mahinang sagot ko, may pulit smile. Yumakap siya at mahinang bumalik ang gesture ko. It's incredible what you've accomplished so far. I knew I chose the right person for this job. Thank you, mahina kong binitawan, unsure kung paano sasagutin ang ganong statement. Pumasok kami sa room at ilang sandali lang may pumasok na matangkad na blonde na lalaki. Ramdam ko agad na siya ang in charge sa paraan ng pag-follow ng kanyang men, lahat nakasweet. Arman, happy to see you, iniabot niya ang kamay. Graceful na ni-shake ni Arman. Lennon, happy to see you too. These two are part of FA team, Ariella Wilkins and Anna Connor. Lovely. Let's get started, shall we, sabi ni Lennon. Smooth ang progress ng meeting.
Pinag-usapan nila Arman at Lennon ang formation ng Mutually Beneficial Alliance, magbibigay si Arman ng weaponry at military support, habang si Lennon ay mag-offer ng strategic land at alliance sa panahon ng digmaan. Parang surreal ang buong discussion, at kahit hindi ko naintindihan lahat ng detalye, ni-record ko mentally ang pinaka-important points. Pagkatapos ng meeting, nanatili kaming tatlo sa upuan. Mukha ni Arman ay pleased, alam ko kung ano ang susunod niyang hihingin. "Let's see what you brought for us," ngiti niya, nakatingin sa akin. Nilunok ko ng mahirap at iniabot ang e-drive. Tinanggap niya, nod of thanks, at ipinasok sa laptop. Ngiti ang lumawak sa kanyang mukha. "This is everything?" tanong niya. "Yes. So, the Saints are selling half their inventory next week to replace it with Bounce. That gives us the perfect window to make our move," sabi niya, halatang pleased. "And these are all the access codes." "Yes." I-review ni Arman ang document na puno ng false information na ginawa ni na Enzo at Candela. Nakakaba ang mukha niya na pleased, may pit sa tiyan ko at hindi mawala ang uneasy feeling. "Ariella, I can't tell you enough how proud you've made the entire house, the whole mafia. You've given us a week's advantage to secure our position as the best," sabay enthusiastic na pahayag. "Really, Ella? After what happened at dinner 2 weeks ago, I had my doubts, but this is solid work," dagdag ni Ana habang na-review ang data kasama si Arman. Humiga si Arman sa upuan bago i-shut down ang laptop. Umupo si Ana sa tabi niya, parang mirror ng posture niya. "Ella, let's have dinner tonight. Just you and me. We'll discuss your return home." "Finally. I've missed you being home," excited na sabi ni Ana. "Alam ko, hindi ako babalik. Nandito ako kay Veronica. Pero kailangan itong information para satisfied si Arman for the next week. Hindi ko may iwan si Veronica, not after everything she had done for me, hindi kapag ginagawa niya akong sobrang happy." "Oo kay," mahina kong sagot. Kinuha ni Arman ang mga gamit niya at sumunod kami ni Ana. "Good. I'll pick you up from your hotel at 8 tonight." "Okay." Bumalik kami ni Ana sa hotel for a bit bago siya mag-decide na mag-explore ng Lyon. Hindi ko feel ang labas, kaya naiwan ako. Pumunta ako sa hotel bar para makatawag kay Veronica in peace. Pwede naman sa room pero ayokong maging reckless. Pagdating ko sa bar, dinidial ko ang number niya. "Siyaw, Bambina," bati niya at agad akong napangiti. "Hi, love," sagot ko. "Everything okay? How did it go?" tanong niya. Ipinaliwanag ko lahat, paminsan-minsan nagdadagdag siya ng maliit na comments. "I miss you," aminado ako pagkatapos. "Bambina, you saw me this morning," tawa niya. "And that was this morning. It's almost 7 now," counter ko. 2 more days," reassured niya. Nag-usap pa kami ng kaunti bago kailangan kong pumunta at maghintay kay Arman. Honestly, kinatatakutan ko na ito. "I'm really pleased with what you've brought forward, Ella," sabi ni Arman, nakaupo sa kabilang side sa dinner table. "Light ang usapan namin for the past hour. I'd like you to come back with Ana," sabi niya. "I still think there's more I could contribute, at least until you have a solid plan for the window," mentira ko. Yes, but that's over now. "I'll make arrangements to buy you back for much higher price, and then you can come home," ngiti niya ng malapad. "Arman, I don't. No need to thank me. Don't worry. I'll be in Italy in 3 days, sabi niya, tumatayo. "You'll be home soon. I'll settle everything." Nakatayo ako saglit bago inevitable na bumalik sa hotel. Sa daan, na-update ko si Veronica. Tumakbo ang puso ko at gaya ng Veronica, sinabi niyang huwag mag-alala, hindi ito mangyayari. Pero nanatili ang pit sa tiyan ko. Ramdam ko ang lahat buong araw at hindi naglaho. Hindi ko kayang bumalik kay Arman, not kapag ramdam ko ang safety at care ni Veronica. Chapter 33. Bumalik ako sa Italy kagabi, at magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ito isa sa pinaka-nervous na gabi na naranasan ko. Ginugol ko ang natitirang oras sa France kasama si Arman, sinusubukang kumbinsihin akong ang pagbabalik sa SCA ay isang malaking oportunidad.
Insist niya na pwede kong kunin ang posisyon ni Gray dahil supposedly, namatay siya sa heart attack. Pero ito ang huling bagay na gusto ko. Tuwing binabanggit ko ito kay Veronica, palaging nire-reassure niya akong huwag mag-alala. Pero hindi ko maiwasan. Kahit na maliit na posibilidad lang na mapilitang umalis, nakakainis at nakakabagabag ito sa akin. Noong gabing iyon, pinili kong matulog sa sariling bed ko, kaysa sa taas kasama si Veronica. Kailangan ko ng time para mag-decompress. Ang pizza tiyan ko, naramdam ko pa mula France, hindi pa rin nawala. Umupo lang ako buong gabi, ramdam pa rin ang kaba. Bumukas ang pinto at lumingon ako para tingnan kung sino iyon. Siyempre, si Veronica. Bambina, hindi ka pa umakyat kagabi, sabi niya habang isinasara ang pinto. Sorry, sobrang pagod ko lang talaga pagkatapos ng lahat kahapon, sagot ko, umuupo. Lumapit siya at umupo sa tabi ko sa bed. Okay, sleep together na lang tayo, sabi niya, tinanggal ang shoes at nag-curl up sa tabi ko. Veronica. Come here, Bambina, sabi niya, nakabukas ang mga kamay. Dapat matulog tayo ng magkasama. I-roll ko ang eyes ko playfully bago sumugod sa yakap niya. Let's let that one go kasi pagod tayo, mahina niyang binitawan habang nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya. Good, mahina kong bumulong sa kanya. Dahan-dahan akong nakatulog sa kanyang mga bisig, ramdam ang kapayapaan. Siguro ito talaga ang kailangan ko. Ilang oras lang ang lumipas, nagising ako pa rin nakabalot sa kanyang mga braso. Puno ng golden glow ng setting sun ang room ko. Gising si Veronica, nagtatype sa phone niya, pero hindi siya umalis sa tabi ko. Uy, gising ka na, Bambina, sabi niya softly. Humhamd ako bilang tugon at tiningnan ang paligid, nag-adjust sa liwanag. Nakapulupot si Kylo sa foot ng bed, tulog pa rin. For the first time in days, ramdam ko ang peace. Nawala na ang pizza tiyan ko. Ang maging sa kanyang bisig, nakalubog sa soft glow ng sunset, ang pinakakomportable na naramdaman ko sa mahabang panahon. How do you feel about going out tonight? Tanong niya, inilagay ang phone. Dahan-dahan akong umalis sa kanya para tingnan siya ng maayos. Go out where? Out for dinner. I think I owe you a date, it's long overdue. Something like last time. Umiti siya softly at agad kumula ang cheeks ko. Okay, sagot ko. Hinawakan niya ang cheek ko at naglagay ng soft kiss sa lips ko. Mabilis akong nag-reciprocate bago kami naghiwalay. Good. How's 8:30? Sounds good, sagot ko, sinusubukang maging nonchalant, pero kitang-kita ang blush ko. Bene, Bambina, tumawa siya bago tumayo. Where are you going? Tanong ko, nagulat na aalis siya talaga. I have to take care of a few things before our date. I'll be back. Yumuko siya at naglagay ng fleeting kiss sa lips ko. Okay. Nag-hesitate siya sandali. Bambina, pero hinarang niya ang sarili. Natawa ako ng bahagya sa soft smile niya. I'll see you later. Pinanood ko siyang umalis, tapos bumagsak sa bed ko, kumukula. Excited na ako para sa gabi. Kahit na magkasama na kami ng isang buwan, hindi pa kami madalas nagkakaroon ng proper dates. Maraming oras ang napupunta sa aming dalawa, pero actual dates, bihira. Patuloy na natutulog si Kylo sa foot ng bed habang nag-shower ako. Dahan-dahan, ginawa ko ang skincare routine at nag-isip kung anong isuot at gawin sa buhok ko. May kumatok sa pinto. Bago ako makasagot, biglang pumasok si Danica at Malia. Ella, sabay nilang sigaw. Nakatayo ako, nakatawel pa. Hey, bati ko. So, we heard about tonight, sabi ni Malia habang umupo sa bed ko, cross-legged. Umupo si Danica sa floor sa tabi niya. That happened like 40 minutes ago. How? Tawa ko. I heard Veronica talking to Alessandro, and she mentioned going out with you tonight, shrugged ni Malia. What's the outfit plan? I don't know yet. Do you at least have options? Tanong ni Danica. Umiling ako. Sa susunod na 10 minutes, niransak namin ang closet. Sa huli, napili namin ang long-sleeved light brown top, black mid-thigh skirt, black cuff high boots, at gold jewelry. Pinili kong iwan ang blonde hair down at ikinulo ni Malia. Ella, if my sister doesn't make you scream tonight, I will, biro niya.
Kumula ako ng sobra at sabay silang nagtawanan. Pagkatapos mag-goodbye, pumunta ako sa front door, kung saan naghihintay si Veronica. Huminto ako sandali para lang sulyapan siya, black hair niya down, dark eyes shimmering sa liwanag. May maliit, knowing smile sa lips niya. Suot niya ang black pantsuit at gold jewelry. Ang blazer niya, effortlessly draping, parang walang suot sa ilalim, bahagyang nagpapakita ng cleavage niya. Kumula ang face ko sa nakita at kailangan kong huminga ng malalim para makompose bago mawala ang kontrol. Bambina, bati niya, tumitingin sa akin. Hi, love. Umiti ako, lumapit. Yumakap ang kamay niya sa waist ko bago naglagay ng soft kiss sa lips ko. Yumuko ako, hinawakan ang cheeks niya. Ready? Tanong niya, bahagyang umatras. Yes. Muling hinipo at hinalikan ko siya. Paglabas namin, napansin ko ang kakaiba. No guards, tanong ko, alam kong striktong-strikto siya sa security. Not tonight, Bambina. Just us, sagot niya, binuksan ang eighth door. Umiti ako at sumunod. Pumasok siya at nag-drive, inilagay ang kamay sa thigh ko habang papunta sa city. Dumating kami sa maliit, cozy na restaurant. Binuksan ni Veronica ang door ko at magkahawak kamay kaming pumasok. Veronica, it's so nice to see you again, bati ng isang babae, niyakap siya. Andrea, mainit na sagot niya. And this must be Ella. We've prepared all your favorites for tonight. Come, sit. Intimate ang restaurant, may warm sandalwood aroma. Dim lighting, romantic glow. Elegant artwork sa brick walls. I used to come here with Elva Mama when she wasn't busy. It became my safe haven, paliwanag ni Veronica. Umiti ako. Ramdam kong peace siya dito. Pagkatapos ng dinner, nag-walk kami sa city, na-enjoy ang night air. Huminto kami sa gelato stand. They have the best gelato, Bambina. Want one? Tanong niya. Yes, please. Nakatayo ako ilang feet ang layo habang siya nag-order. Habang tinitingnan siya mula sa malayo, huminto ang smile ko. Biglang humawak ang malakas na kamay sa likod ko, tinakpan ang bibig ko. Sinubukan kong sumigaw pero mabilis akong nilamon ng dilim. Chapter 34. Veronica's essay. Okay, Bambina, I've got us, naputol ang sasabihin ko nang lumingon ako at napagtantong wala na siya. Matao ang street pero wala siyang kahit anong bakas. Ariela, tawag ko, umaasang lumiko lang siya saglit para tumingin sa kung ano. Tahimik. Ariela, muli kong sigaw, may halong panik na sa boses ko habang dumulas ang 2 cup ng gelato mula sa kamay ko at bumagsak sa pavement. Mabilis kong inikot ang tingin ko sa paligid, naglakad sa iba't ibang direksyon, pero wala pa rin siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang pabalik-balik ako sa kalsada, desperadong hanapin siya. Mabilis akong bumalik sa Pickle at Rayshoni, ang restaurant na kakalabas lang namin, umaasang bumalik siya roon. Andrea, nakita mo ba si Ariela? Tanong ko ng puno ng urgency habang nagsasara siya para sa gabi. Hindi, mula nang umalis kayong dalawa, sagot niya, may ngiti pa rin. Parang may malamig na dumaloy sa likod ko. May mali. Sobrang mali. Okay lang ba kayo? Tanong ni Andrea, napalitan ng concern ang ngiti niya. Ayos lang. Salamat, Andrea, maikli kong sagot bago mabilis na lumabas. Muli kong sinuyod ang street bago tumakbo papunta sa sasakyan, sumakay at diretsong nagmaneho pabalik sa Eden. Pagdating ko, halos hindi ko na namalayan kung paano ako nagpark. Isa lang ang nasa isip ko, hanapin siya. Sugod akong pumasok sa office halls kung saan nagtatrabaho pa ang team. Walang pag-aalinlangan, isinara ko ng malakas ang laptop ni Enzo, dahilan para mapatingala siya sa gulat. Boss, tanong niya. Gusto ko ang footage ng last 5 hours, buong city, utos ko, matalim ang boses. May nangyari ba? Bigla siyang naging alert. Nawala si Ariela, Enzo. Kailangan ko ang footage. Now. Mababa ang boses ko, puno ng galit. Boss, tango niya agad at nagsimulang magtrabaho. Umalis ako, rinig ang matalim na tunog ng heels ko habang papunta kay Francisco. Francisco, ipatawag mo ang lahat ng guards at tech team. Boardroom. 10 minutes, utos ko. Boss, sagot niya bago nagmamadaling umalis.
Sumakay ako ng elevator paakyat. Alam kong kailangan ko ng mas malawak na suporta. Tinawagan ko ang mama ko at sinabi kong ipatawag agad si Candela. Pagdating ko sa boardroom, paikot-ikot na ako. Ang isip ko punong-puno ng posibilidad. Isang sandali lang, nasa likod ko siya, tapos bigla na lang wala na. Hindi ko sana tinalikuran. Dapat hawak ko ang kamay niya buong oras. Bakit ko ba ipinilit na lumabas kami ng walang guards ngayong gabi? Isa-isang pumasok ang team. Huling dumating sina Danica at Candela, parehong seryoso ang mukha. Palihim na naghanap ng sagot ang mga mata ni Danica. Nasaan si Ella? Tanong niya. Nawala si Ariela, malamig kong sabi. Gusto ko ng 25 sa inyo na maghanap sa buong city. Suriin ang last 5 hours ng footage, bawat frame, bawat detalye. Kahit maliit, mahalaga. May 3 days kayo para mahanap siya. Tumango ang lahat bago nagmadaling umalis. Naiwan lang sina Danica, Candela at ang mama ko. Nasaan siya? Madiin na tanong ni Danica, halatang nag-aalala. Hindi ko alam, Dani, amin ko, ramdam ang frustration sa boses ko. Isang saglit lang, nandyan siya. Tapos bigla na lang nawala. Sa tingin mo ba may kinalaman ito sa meeting niya 3 days ago? Tanong ni Candela. Hindi ko alam, malalim kong hinga. Isang segundo lang akong tumalikod. Hindi mo kasalanan, Farfalla, malumanay na sabi ng mama ko. Kahit ano pa ang ginawa mo, mangyayari pa rin ito. Hindi ko kayang mawala siya, mama, bulong ko. Walang sinuman ang nakapagparamdam sa akin ng ganito. Ang paraan ng paghila niya sa braso ko kapag natatanggal ito sa kanya sa gitna ng gabi, ang tahimik niyang paghinga habang tulog, pinaparamdam niya sa akin na safe ako, na mahal ako. Hindi ito basta pakiramdam lang. Sigurado ako. Mahal ko siya. At gagawin ko ang lahat para maibalik siya. Ariela's Ziu. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Madilim at malamig ang room. Mahigpit na nakatali ang mga kamay at paa ko, hindi ako makagalaw. Bumigat ang kaba sa tiyan ko, parang may nakapatong na mabigat na bato. Veronica, tawag ko, nanginginig ang boses. Ang huling naaalala ko, kasama ko siya sa gelato stand. May humawak sa akin mula sa likod, tinakpan ang bibig ko. Pagkatapos noon, wala na. Veronica, mas malakas kong sigaw, umalinggaw sa walang laman na espasyo. Nangingilid ang luha ko. Ayoko nito. Galit na galit ako sa sitwasyong ito. May kumalabog na pinto at isang pamilyar na boses ang bumasag sa dilim. Wala dito si Veronica, Ariela. Si Arman. Nanigas ako habang lumalapit siya, ay halong disappointment ang tono niya. Pinagkatiwalaan kita sa isang simpleng misyon, malamig niyang sabi. Once in a lifetime opportunity. At binigo mo ako. Hindi, git ko, nanginginig ang boses. Nakuha ko ang gusto mo. Umismid si Arman. Kung ito ang tawag mo sa success, hindi na sana kita pinagkatiwalaan. Kinaladkad niya ang isang stool at umupo sa harap ko, paikot-ikot ang hawak na knife na parang walang iniisip. Upo tayo dito hanggang sasabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Wala na akong alam bukod sa binigay ko, pakiusap ko. Ulitin mo, Ariela, mababa at delikado ang boses niya. Wala na talaga, sagot ko. Ang pagsisinungaling ay lalala lang ang lahat, pero hinding-hindi ko ipagkakanulo si Veronica. Kahit kailan. Bumuntong hininga si Arman at tumayo. Ayoko talagang saktan ka, Ariela. Pero wala kang iniwan na choice. Parang lumubog ang tiyan ko sa takot. Pinilit kong magpakatatag, umaasang makakahanap ako ng paraan para makaligtas, bago pa mahuli ang lahat. Chapter 35. Veronica's Essay. 3 araw. 3 napakahabang araw mula nang mawala si Ariela. Hinahanap ko na ang bawat sulok ng Sicily, pinalawak ko pa hanggang Rome, pero wala. Lahat ng street camera sa loob ng 30-minute window ng pagkawala niya, missing footage. Mula nung lumabas kami papunta sa gelato hanggang sa sandaling nawala siya, wala. Hindi pa ako nakakatulog. Ang utak ko tuloy-tuloy ang gulong, katawan ko autopilot lang, naghahanap ng kahit anong bakas. Boss, may nakita kami, putol ang katahimikan ni Enzo. May traffic camera na hindi na-wipe. Wala masyadong clear na mukha, pero may partial plate, isang letter ang missing.
Black is you. Timing, very close sa huling nakita mo siya. Grazie, bulong ko, pinindot ang email ni Enzo. Paulit-ulit kong pinanood ang footage, sinuyod ang bawat detalye. Tapos nakita ko siya, ang driver, isang bald na lalaki. Saglit lang ang tanaw, pero sapat para malaman na hindi siya isa sa akin. Ang hugis ng kilay niya, ang hawak niya sa manibela, iba. Enzo, i-run mo ang plate agad. Grio, ihanda ang planes. Lahat ng tao sa jet. 2 hours. Boss. Matatag ang boses ni Enzo, pero si Grio, labas na sa pintuan bago ko matapos sabihin. Ilang sandali lang, bumalik si Enzo. Registered sa pangalan ni Simon Otterman. Rented for long-haul drive to Alicante, Spain. Humigpit ang hawak ko. Sloppy work. Simon Otterman ang alias na ginagamit ng Quartz sa loob ng maraming taon. Veronica, that's our man. Sigurado ako, pakli ni Alessandro. Huminga ako ng malalim. Alam ko siya. Gusto ko sina Celeste, Victor, Damien, at lahat ng may kinalaman sa kanila sa bahay na iyon, bihi noon tomorrow. Veronica, think rationally, pakli ng mama ko. Hindi yan. This is rational. Kahit isang gasgas lang sa kanya, lahat sila patay. Kahit papercut lang, sunugin ko ang bahay niya. Bawat hawak niya, sisirain ko, basta mahanap ko siya. Ice cold ang boses ko, galit umaagos sa ugat ko. Pinagmasdan niya ako sandali, tumango. Paano mo gusto hatiin ang teams? Pumikit ako saglit, sinusubukang mag-focus kahit sumisiklab ang galit. Ang naiisip ko tungkol kay Ariela, ang sakit na dinaranas niya, gusto kong sirain lahat ng humahadlang sa akin. 40 punta sa New York. 20 sweep Italy. Ang iba, Spain. Boss. At gumalaw kami. Ariela's Zoo. 3 araw. Pinanood ko ang pagsikat at paglubog ng araw sa maliit na butas sa kisam. 3 araw na nakatali sa bed, wala akong magawa kundi maghintay. Sleep ang cruel escape. Tuwing nakakatulog ako, pareho pa rin ang panaginip. Veronica, isang lalaki at ako. Nagsisimula sa magandang garden tapos nagiging masama. 3 araw na ito, paulit-ulit na bangungot. Bawat gabi mas totoo. Inilipat ako ni Arman mula sa dati kong lugar papunta sa windowless room na ito. Butas lang sa kisam. Kadiliman. Bumukas ang pinto, pumasok siya. Lalaki sa deep purple suit. Galit ko siya. Hindi ko akalain na kayang maging ganito kakruel. Ariela, mabagal niyang sabi, may halong amusement. Wala akong sagot. Masakit ang katawan ko dahil sa shallow cuts, 3 sa iba't ibang parte. Hindi malalim pero ramdam. Paalala ng kapangyarihan niya dito. Bawat sandali umiiyak lang ako. Sinasisi ang sarili. Dapat na natili ako sa tabi ni Veronica. Dapat hinawakan ko ang kamay niya kaysa tumingin lang sa kanya mula sa malayo. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Alam kong hinahanap niya ako. Pero paano kung hindi niya ako makita? Paano kung hindi na ako makalabas? Mas masahol, paano kung akala niya gusto ko ito? Na muli kong ipinagkanulo siya. Please let me go, bulong ko, pinipilit na steady ang boses. Wala na akong alam. Sinabi ko na lahat. Bumuntong hininga si Arman, inilagay ang kamay sa bulsa. Pwede kitang pakawalan, Ariela. Pero una, sabihin mo sa akin ang alam mo. Simple lang. Wala na akong alam, sagot ko matatag. Sakit ang dumampi sa braso ko. Sumigaw ako, nginitian ang kirot. One more tiray. Lumuhod siya, mainit na hininga sa balat ko. Pakawalan kita, pero gusto ko ang truth tungkol kay Veronica. I-take out ko siya at babawiin natin ang pwesto natin sa itaas. Win-win. Luhang dumadaloy sa pisngi ko. Sinabi ko na wala akong alam. Isa pang hiwa. Napikit ako pero hindi sumigaw. Hinding-hindi ko ipagkakanulo si Veronica. Handa akong sakripisyo ang sarili ko para sa kanya bago pa man may mangyari sa kanya. Good night, then. Ngumiti si Arman. Ulitin natin sa ilang oras. O, kung tama ako, hanggang dumating si Veronica. Pumipi ang pinto, nakalak sa akin muli.
Umiiyak ako hanggang makatulog. Ang gusto ko lang, makita siya muli. Sa panaginip, kasama ko pa siya, kahit sandali lang bago bumalik ang bangungot. Come to me, Bambina, tawag ni Veronica mula sa garden, mainit ang boses. May batang tumatawa, tumatakbo papunta sa kanya. Blonde ang buhok, parang sa akin, pero iyon lang ang nakikita ko. Yan na. Pumikit siya sa bata, laughter filling the air. Lumapit ako, umiti at hinalikan siya sa labi. May favorite na siya ngayon, alam mo, biro niya. Hindi ko pwedeng ayusin iyon, tawa ko. Pwede mo kung nanatili ka lang sa tabi ko, sabi niya, may pagbabago sa tono. Ano, nakasimangot ako. Nagdidilim ang eksena. Dumadaloy ang dugo sa braso at hita ko. Sakit sa katawan ko. Veronica, bulong ko, takot kumapit. Hindi ka nanatili sa tabi ko. Malayo na ang boses niya. Nilamon ng kadiliman ang lahat. Nawala ang garden. Isang street lamp ang kumikindat. Nakatayo si Veronica sa harap ko. Ganito kita nawala, Bambina. May humawak sa likod ko. Wake up, Bambina, bulong niya. Wake up, Bambina. Hinatak ako ng dahan-dahan. Bumuka ang mga mata ko, nakita ang dark, worried eyes niya, punong-puno ng galit at relief. Veronica, bulong ko. Akala mo hindi kita mahahanap. Yakap niya ako. Sorry na natagal pero kailangan na natin umalis. Kaya mo bang maglakad? Say, yes, nanginginig. Pero nakatali. Giniling ko ang wrists ko, umaasang may resistance. Pero wala. Nawala ang chains. Hindi, Bambina, sagot niya, matatag, hawak ang kamay ko. Mabilis kaming gumalaw, pero bago kami makarating sa door, pamilyar na boses ang huminto sa amin. Veronica. Nakatayo si Arman sa hallway, nakataas ang baril. Alam kong darating ka. Biglang putok ng baril. Sumiklab ang sakit sa tagiliran ko. Ariela, sigaw ni Veronica, sinagip ako habang bumagsak. Nagawa ko na. Safe na siya. Veronica, sinusubukan kong magsalita, pero tinanggay ako ng kadiliman. Kailangan ko lang masabi sa kanya. I love you, Uji. Chapter 36. Veronica's essay. Happy ka na ba ngayon? Matalim kong tanong, hawak ang katawan ng girlfriend ko na parang walang buhay sa aking mga bisig. Sobrang dugo niya. Dumating kami rito kasama sina Grio, Francisco at Alessandro. Inutusan ko silang isweep ang bahay at alisin ang sinumang hadlang habang hinahanap ko si Ariela. Nang makita ko siya, puno na ng cuts at bruises, hindi gumagalaw. Panik ang bumalot sa akin, totoo, walang tigil na panik, isang damdamin na hindi ko kailanman pinapayagan ang sarili kong maramdaman. I never meant to shoot her. Natigilan si Arman, bumagsak ang baril niya sa sahig. But you did, malamig kong sabi, itinaas ang baril ko, itinututok sa kanya. I never wanted to hurt her, bulong niya, nakatingin sa katawan ni Ariela sa sahig. Boss. Get her to hospital. Now, utos ko kay Grio. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang pinulot si Ariela at dinala palayo. Ariela D. You don't get to speak, putol ko siya, matalim. You shot her. Ano ang gagawin mo kung mamatay siya? Lumapit ako, pinipilit siyang umatras. I wanted to shoot you, not her, aminin niya. Coward. Galit ang halong boses ko. Hindi mo kayang harapin ako, kaya sinaktan mo ang isa sa sarili mong tao. That makes you the smallest man alive. Umabot ako sa kanya, itinutok ang baril sa tiyan niya. Listen, didn't shoot you. Don't shoot me. I'm sorry, I'm really sorry. I never meant to hit her, nakikiusap siya. So, you fear death, even as you deal it out to others, ibinaba ko ang baril sa ilalim ng baba niya. Please, don't let me die without telling her I'm sorry, pagmamakaawa niya. You are the weakest man have ever known. Pinilit kong hawakan ng mas mahigpit ang baril. If she dies because of you, I will bring you back to life just to kill you over and over again until I'm satisfied. Bubuksan pa sana niya ang bibig, pero pinindot ko na ang trigger. Tumama ang bala sa right lung niya. Humagikik siya, hawak ang dibdib at lumingon ako, iniwan siyang humagikik sa sariling dugo.
Takot ang kumakalabit sa dibdib ko habang nagmamadali sa hospital. Pwedeng mamatay si Ariela. Pulang-pula na ang mga kamay ko, ang dugo niya, kumalat sa akin. Pagdating ko, nandun na sina Alessandro at Grio sa labas ng EC doors. She's inside. They've taken her to surgery, sabi ni Alessandro. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, pero bumulalas lang ang mga salita habang dumaan ako, diretso sa reception desk. Namutla ang nurse sa nakitang akin, buhos ang dugo sa damit, pulang tuldok sa mukha. I need to see her, utos ko. Ma'am, we need to check you for injuries. Please, come with me. I said I'm fine. I need to see Ariela Wilkins, matalim kong sabi, bumulaga sa sterile na hangin. Nag-atubili ang nurse bago nagsimula maghanap sa paperwork. She's in surgery right now. I'm afraid you can't see her. Babalak na akong mag-argument nang ilagay ni Alessandro ang kamay niya sa balikat ko. Veronica, Spain belongs to us. You know she'll be okay. Nag-alok ang nurse na ipakita sa waiting room. Hindi ko sinabi ang kahit ano, sinundan ko na lang siya. Ang oras ay mabagal na dumaan habang nakaupo ako, ang binti ay hindi mapakali. Dumating ang pamilya ko, Yevay father, mother, Malia, Nona at Danica. Farfalla, bulong ng ama ko habang umupo sa tabi ko. Are you hurt? No, sagot ko, patag. She'll be okay, Farfalla. She's strong. Pero paano kung hindi siya sapat na malakas? Kung pinakawalan na niya ang sarili niya? Sobra na ang dugo na nawala, kung mamatay siya, kasalanan ko. Nabigo akong protektahan siya. Farfalla, go home. Clean up and come back. She wouldn't want to see you like this, banayad na sabi ni Nona. Go home, echo ko. You can't let her wake up to the sight of you covered in her worst day, dagdag ng ama ko, mahinahon. Tama sila. Kailangan ko maglinis at bumalik para sa kanya. Okay, huminga ako at tumayo. Sa Alicante, may bahay kami, ginagamit lang kapag holidays. Matagal na itong hindi nabuksan. Nag-shower, nagbihis, pero hindi nawawala ang kaba. Ang isip ko, baka may masamang mangyari. Dapat mas maaga akong kumilos. Patay na si Arman, sigurado ako. Pero si Ariela? Hindi ko alam. Kumakapit ako sa pag-asa. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, she's okay, hanggang maniwala ako. Wala pa akong natakot na ganito dati. Hindi sa pinakamalalim na dagat, hindi sa kamatayan. Pero mawala siya. Iyon lang ang natatakot ako. Sa hospital, nanatiling nakaupo ang pamilya ko. Papaupo na sana ako nang lumabas ang doktor. Moretti, tawag niya. Yes, lumapit ako. Ariela lost a significant amount of blood. The bullet lodged in her spleen, causing internal bleeding and strain on her liver. We had to remove part of her spleen and a portion of her liver. Lahat kami nakinig ng mabuti. She's in critical condition. We don't know if she'll recover. Higpitan ang dibdib ko. Pwedeng mamatay si Ariela at wala nang maaring parusahan. Ang huling lalaki na responsable, nakahiga sa sariling dugo. Can we see her? Tanong ni Nona. Only one visitor is allowed. Lahat umatras, tahimik na pinili ako. Come with me, sabi ng doktor. Sinundan ko siya sa hallway, tumibok ang puso ko. Pagpasok ko sa room, napigilan ang hininga ko. Nakahiga si Ariela sa bed, may tubes na nakakabit sa marupok niyang katawan. Ang steady beeping ng monitor, tahimik na pumupuno sa room. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya sa akin. Bambina, bulong ko, hinalikan ang mga daliri niya ng marahan. I'm so glad you're okay. Hindi nakatingin ang asul niyang mga mata. Wala pa rin siya sa sarili. Hinaplos ko ang likod ng kamay niya gamit ang thumb ko, humigpit ang hawak. Dapat hindi kita iniwan. Dapat hinalikan ko kaagad ang kamay mo. I'm so sorry, Bambina. I almost lost you. Sa unang pagkakataon mula noong bata pa ako, pumutok ang luha ko. Hinawakan ko ang pisngi niya, nanginginig ang boses. If you can't hold on, understand, bulong ko. Alam kong masakit. Kung kailangan mong umalis, it's okay. Hinalikan ko ang noo niya, halong luha sa balat niya. I love you, Bambina.
Dapat sinabi ko na agad, pero I love you. Bumabali ang boses ko habang idinikit ko ang noo ko sa kanya. Go if you need to, Amor Miodi. Chapter 37. Arielas isu. Come, Bambino, venir, tawag ni Veronica mula sa baba ng aming garden. Ang tanawin ay malawak, tanaw ang mga bundok, payapa, parang untouched. Kanina, nag-breakfast kami sa loob, at ngayon, ang anak namin ay nagtatakbuhan pabalik-balik sa pagitan ni Veronica at isang maliit na kuneho sa garden. Mama, tawa niya, malambing at angelic, habang tumatakbo pabalik sa kanya. Blonde ang buhok niya at maliwanag ang blue eyes, parang mirror image ng akin. Come, Bambino. Umiti si Veronica habang nakatayo ako sa kabilang dulo, pinapanood. Tumakbo siya sa mga bisig ni Veronica, at niyakap siya ng mahigpit bago tinakpan ang maliit niyang mukha ng mga halik. Tumatawa siya ng mas malakas. That's it, sigaw ni Veronica, effortlessly niyang inangat si Bambino. Noong summer, umalis kami sa Palermo para sa tahimik na retreat. Pinili namin ang Emilia Romagna, isang lugar ng rolling hills at matatayog na bundok. Parang slice of heaven, mainit at maliwanag ang araw, at gabi puno ng stars, laging maliwanag ang buwan. Mainit ang araw ngayon. Nakasuot si Veronica ng usual niyang black dress pants at white tank top, nakabon ang dark hair niya, at radiant ang mukha, walang makeup. Ako, suot ang flowing blue sundress, simple lang ang hair clip, walang alahas, walang makeup, just us at ang summer air. Perpektong araw. He's walking so much more now, Bambina, sambit ni Veronica habang lumalapit ako sa kanya. He is. Hinaplos ko ang golden hair ng anak namin, Nage enjoy sa innocent laughter niya. Hinahabi ko ang mga daliri ko sa kay Veronica habang naglalakad sa gilid ng garden, pinapansin ang view na hindi pa rin kami masanay. You can let go, Amor. We're safe here. Ngumiti siya. I like holding your hand, aminin ko. I know, Bambina. Hinaplos niya ang noo ko ng marahan. Pero kung masyadong masakit, don't be afraid to let go. Napikit ako ng bahagya. What do you mean? Holding your hand doesn't hurt, love. Nag-atubili siya, biglang naglisten ang dark eyes niya sa luha. If it hurts, don't be afraid to let go. Mahigpit ko agad hinawakan ang mga daliri niya. Bakit niya nasabi iyon? Gusto ba niyang pakawalan ko siya? I love you, Bambina. I'm sorry I didn't say it sooner. I love you. Bumibiyak ang boses niya, luha dumadaloy sa pisngi. Hindi kailanman umiiyak si Veronica. Bakit pakiramdam ko ito ang unang pagkakataon na totoo niyang nasabi iyon? Lumulabo ang paligid, anak namin, bahay, bundok. Ang naiwan lang ay si Veronica. Ang mundo'y naglaho, pinalitan ng matalim at paulit-ulit na beeping. Masakit ang gilid ko. Hinigpitan ko ang hawak niya at tumingin siya sa akin, puno pa rin ng lungkot ang mga mata. May mga boses sa malayo pero hindi niya ako pinakawalan. Parang nag-iisa kami sa void, pinalilibutan ng faceless sounds. I love you, Bambina. Huling narinig ko bago niya hinalikan ang kamay ko at sa kanya ako pinakawalan. Wala na siya. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya bumalik. Nilamon ako ng dilim. Mahinang boses ang umalinggaw sa paligid. Marahang humaplos ang thumb niya sa likod ng kamay ko. Hinigpitan ko ito. Bambina. Boses ni Veronica lumabas sa haze. Veronica. Mahina ang boses ko habang pinipilit kong buksan ang mata at sanayin sa matinding liwanag. Siyaw, Bambina. Nakatingin sa akin ang dark, captivating eyes niya. Wala nang luha, puro relief ang sumisilay. Hindi niya iniwan ang kamay ko. You're okay, Bambina. Hinaplos niya ang noo ko. Hi, Amor. Ngumiti ako ng mahina. Pumasok ang doktor, mabait ang mukha. Ariela, bati niya. Do you know what happened? Tanong niya habang ina-adjust ang monitor sa tabi ni Veronica. I was shot, bulong ko, nahihirapang mag-focus. Yes. Tumango siya. Kailangan mong magpahinga ng maayos, mga 3 months. Tumama ang bala sa spleen mo, kaya kinailangan naming alisin ang bahagi nito, pati maliit na bahagi ng liver mo. Pinroseso ko ang sinabi niya, dahan-dahan.
Your incision started bleeding a few hours ago, dagdag niya. Napunit ang ilang internal stitches, kaya kailangan kang balik sa surgery. Iwasan ang strenuous activities sa mga susunod na linggo. Pero kahit mabigat ang sinabi, nakakapagpa-reassure ang tono niya. With proper care, expect full recovery. Magpahinga lang, palitan ang bandages, at bibigyan ka namin ng pain medication sa bahay. Thank you, bulong ko. Napansin ko na lang sila, Malia, Danica, Lorenzo, Martina, pati si Candela. Nasa room na pala sila buong oras. Habang dahan-dahan silang lumalabas, tiningnan ko uli si Veronica. How long was out? Tanong ko, may teasing smile. Just under 2 days, Bambina, sagot niya ng malumanay. So, I haven't missed Thanksgiving, biro ko, gusto ay lighten ang mood niya. May bakas pa rin ang worry sa mga mata niya. Tumawa siya. No, Bambina, you haven't. Upo kami nang magkasabay, hawak ang kamay ng isa't isa, nakikinig sa tahimik na ritmo ng monitor. I love you, Ariella. Boses niya, halos bulong lang. Dapat sinabi ko na agad. Hindi ko dapat pinakawalan. Hindi ko dapat iniwan ang likod ko. Love, it's okay. Hinaplos ko ang pisngi niya. Nagpapakipot siya, may sinasabi na hindi niya normal gawin. Agad niya akong pinatulog pabalik. Careful. It's okay, love. Dapat mas malapit lang ako sa iyo. Dapat. No, Bambina. Umiling siya. That night, hindi namin alam ang gagawin ni Arman. Hindi ito kasalanan natin. Hinaplos niya ako ng marahan. Miss ko na ito, miss ko siya. You're right. Huminga ako. I'm just happy you came. Of course, came for you. Hinawakan niya ang mata ko, matatag ang boses. I'd burn the world for you, Bambina. Hinaplos niya ako muli, mas malalim ngayon. Tumibok ang puso ko, bumilis ang beeping ng monitor. Lumayo si Veronica na may smirk. No more of that for now. 3 months is too long, pouting ako. He said a few weeks, biro niya. Still too long. Tumawa siya, hinalikan ulit ang likod ng kamay ko. It'll be over soon, Bambina. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naniwala ako sa kanya. Chapter 38. Ariella's issue. 1 buwan at kalahati na ang lumipas mula noong nasa ospital ako. Lumipas na ang Thanksgiving at papalapit na ang Pasko. Walang makakagawa ng Pasko tulad ng pamilya Moretti. Ang bahay ay kumikislap sa mga ilaw at 3 grand Christmas trees ang nakatayo, perfectly decorated. Ang hangin ay palaging maihalimuyak ng freshly baked cookies. Pinaupo ako ni Veronica sa taas, isang pagbabago na talagang hindi ko ikinainis. Iniwan ko na ang lumang kwarto ko sa baba at nagsettle kasama siya. Kasama rin si Kylo. Tuwing gabi, niyayakap niya ako ng mahigpit tulad ng dati, pero ngayon may ibang pakiramdam, mas meaningful. Naroon ang love sa maliliit na gestures, gaya ng pagtutok ng mga daliri niya sa aking legs habang nanonood kami ng movies. Kahit malayo kami sa isa't isa, nahuhuli ko siyang nagnanakaw ng tingin sa akin, may soft smile sa labi bago siya lumingon. Gaano man ito kasarap, alam kong natatakot siya. Nakikita ko sa paraan ng paghawak niya sa akin ng mas mahigpit tuwing gabi, o kapag pinapalitan niya ang bandages ko, ang mga daliri niya dumadaan sa aking scars, may fleeting look ng fear sa dark eyes niya. Kinamumuhian ko na naging sanhi ako ng takot na iyon. Masakit malaman na ang sakit ko ay naging sa kanya rin. Sinabi ko sa kanya tungkol sa vivid dreams ko matapos ako mabaril, mga sandali na halos parang signs. Nakikinig siya ng maigi, sumasagot sa Italian ng may soft smile. Hindi ko palaging naiintindihan ang words niya, pero maganda pa rin silang pakinggan. How do you feel about going to Switzerland next week? Tanong ni Veronica isang gabi habang nakahiga kami sa kama. Switzerland? Bakit? Tumalikod ako sa kanya, curiosity piqued. Just for a break. You and me. Pwede tayong mag-skiing, indulge sa Swiss chocolate, just a little getaway. That sounds nice, aminin ko. I've never been skiing before. Kumikislap ang dark eyes niya. I'll teach you, pangako niya bago hinaplos ang lips ko ng marahan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim.
I need to get some work done before tonight. Nagtiis ako, can't you just work from here? Nag-atubili siya, concern flashing sa eyes niya. I could, if you want me to, Bambina. Veronica, go work. I'll be fine, pinasiguro ko sa kanya, umuupo. Are you sure? I'll have the phone. Love, I'm fine. See? I'm here. He's not. I'm okay. Hinaplos ko ang cheek niya ng marahan. Huminga siya ng malalim, unwarded ang ekspresyon niya sa paraang bihira kong makita. Ariella, I get scared. Scared that I'm going to lose you again. My heart couldn't take that. Boses niya humina sa bulong. I can't lose you again. Napiipit ang dibdib ko sa mga salita niya. When you started bleeding again, there was this ringing in the ears. I was so sure it was over, aminin niya. And I told myself that if you let go, it would be okay. That if we were meant to be, we'd find each other again, somewhere in the stars or give a fate. I was certain of it. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya tungkol dito, mula sa perspective niya. Na-acknowledge namin kung gaano siya na-relieved na nasa bahay ako, kung gaano ako nagpapasalamat na nandito. Pero hindi namin kailanman tunay na napag-usapan kung ano ang naramdaman niya. Hindi lang ako ang nagdusa, siya rin. You don't believe in fate, paalala ko sa kanya, may maliit na ngiti, etyo ng words niya sa akin noon. No, sumang-ayon siya, but believe in whatever you believe in. And I believe in you. Hinaplos niya ang mukha ko tenderly. The thought of losing you terrified me. Don't get scared. Hinawakan ko ang kamay niya. I'm sorry, love. Don't apologize, Bambina. It wasn't our fault. Hinaplos niya ako ng marahan. We couldn't have known, but now I know to take better care. Umiti ako. I know. I love you, Veronica. And I'm still here. I'm not going anywhere. I know, amor. Hinaplos niya ulit ang lips ko bago humiwalay. Now, I really do need to work. If I stay, I won't get anything done. Tumawa ako ng mahina. Okay. I love you too. See you later. I'll see you later. Pagkatapos siyang umalis, nanatili akong nakayuko sa kama, nagtatago sa cold breeze na sumisingit sa maliit na bintana. Sa huli, nagdesisyon akong bumangon, maligo at magbihis ng mas mainit. Dinala ko si Kylo sa labas para sa maikling lakad, sinakyan sa maliit na jacket. Hindi ganoon katahimik sa New York kahit snow ang umuulan. Ella, tawag ni Danny. Lumiko ako at nakita siya papalapit. Hey, Danny. Want to go Christmas shopping today? Umiti ako. Sure, Kelly not. Great. Kailangan ko ng gift para kay Rev, at ikaw ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Tumawa ako. Malapit na ang relasyon ni Danica at Rev, masyadong close para maging friends lang. Nahuli pa namin ni Veronica silang nagtataguan ng halik, pero tumanggi silang aminin. Akala mo pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Arman, aalis na si Rev pabalik Brazil. Pero hindi siya umalis. Nanatili. Of course it's Rev you need help with, tease ko habang papasok kami ulit sa loob. Tinatapos namin ni Danny ang halos 3 hours ng Christmas shopping. Matagal-tagal na rin mula nang tumawa ako ng ganito. Pinili namin ang gifts, nag-lunch, at nag-enjoy sa festive energy. Ang kulang lang ay si Malia na nasa Rome pa. Babalik siya next week, bago kami ni Veronica pumunta Switzerland. Miss na miss ko siya hanggang doon. Pagbalik sa bahay, itinago ko ang gift sa lumang kwarto bago umakyat sa taas. Siyaw, Bambina. How was shopping, bati ni Veronica pagpasok ko. Sa nakaraang mga araw kami lang dito. Wala si Malia at ang mga magulang niya ay wala rin. Tahimik at mapayapa. It was good. I got some Christmas gifts and a few things for Switzerland. Niyakap ko siya sa waist. Mumiti siya ng may smirk. Does that mean get show? Nagwiggle siya ng eyebrows playfully. I rolled in my eyes. Not until we actually get there. Hinaplos ko siya bago humiwalay. Tumawa siya.
What do you want for dinner? I don't know. Aren't we eating downstairs like usual? I wanted to cook for us tonight, but if you'd rather go down, we can. Napula ako. Bihira magluto si Veronica, pero kapag nagluto siya, extravagant at perfect ang meals niya. Ako, basic lang. No, we can eat up here, sagot ko agad. Bene, bambina. Hinaplos niya ang lips ko ng marahan. Any requests? No, anything you make will be perfect. Ngumiti siya. Okay. I love you. Lalong napula ako. I love you too. Boses ko halos bulong lang pero alam kong narinig niya. Chapter 39. Ariela's Issue. Ang Switzerland ay sobrang lamig. Talagang sobrang lamig. Akala ko malamig na sa Italy, mali pala ako, iba ang level dito sa Switzerland. Dumating kami ni Veronica 3 araw na ang nakalipas, at ginugol namin ang oras namin sa pag-explore ng hotel at ng town. May G-wide, na sobrang excited si Veronica, sky classes, at may 5.5-star restaurant pa. Paano nagkakaroon ng kalahating star beyond 5, hindi ko alam pero excited akong subukan. Ilang araw na kaming naglalakad sa town, nag-i-enjoy sa lahat ng treats, from rich hot chocolates hanggang sa delicate pastries at local dishes. Ang saya! Ngayong trip, kasama namin ang 6 guards ni Veronica. Pero sa lahat, paborito ko talaga ang night life dito. Walang katapusang stars, at kahit sobrang lamig, ang hangin ay maihalimuyak ng freshly baked Christmas treats at steaming hot cocoa. Matagal ang araw na to, nag-ski kami ng ilang oras sa umaga, pagkatapos nag-lunch sa town. Ngayon, ipinipilit ni Veronica na may surprise siya para sa dinner. Perfect na sana para sa akin ang manatili lang nakayuko sa kama kasama siya, nag-order ng room service, pero pinangako niya na sulit ang surprise. Plano sana naming matulog ng 2-hour nap pero ended up kami sa 4. I think we slept longer than we intended, bulong ko, ang ulo ko nakadapa sa crook ng neck niya. We did, bambina, tumawa siya ng marahan. Mula sa malalaking windows ng hotel room namin, kitang-kita ang town na natatakpan ng snow. Sa malayo, nakatayo ang towering mountain sa horizon. Maluwang ang room namin, king-sized bed, sleek TV, cozy sitting area. Pero ang paborito ko, ang bathroom, double sink, malaking mirror, 2-person shower, at luxurious round bathtub. Sa bintana ng bathroom, mas malinaw pa ang view ng mountains at town lights. Bambina, medyo late na tayo, paalala ni Veronica, hinahaplos ang bako ng marahan. Pwede ba tayong manatili na lang dito? Ang comfy ko at sobrang lamig sa labas, reklamo ko, slight pout. Is promise, babalik tayo agad pagkatapos ng dinner. Pero sigurado akong magugustuhan mo ang surprise, sagot niya. Hindi ko talaga gusto lumabas. Gusto ko lang manatili nakayuko sa ilalim ng covers, ang ulo ko sa lig niya, habang ginagawa niya ang lahat. Gusto ko lang malapit sa kanya. I'll only get up if you propose, biro ko, smirk laban sa balat niya. Parang imposible na makasama ang iba pa kundi siya. Siya na ang person ko, yung gusto kong ibahagi lahat, good at bad, gusto kong gisingin siya tuwing umaga at makatulog sa tabi niya tuwing gabi. Kahit na magbik kami sa maliit na bagay, siya pa rin ang gusto ko. Pero marriage, engagement, parang sobrang unrealistic, sobrang over. Halos 4 na buwan pa lang kami magkasama. Siguro kailangan pa namin ng oras. You'll love tonight, bambina, sabi ni Veronica, ignore ang sinabi ko. Okay. Pero pinky promise na babalik tayo agad. Is pinky promise, bambina? Inabot niya ang pinky niya at pinagsama ko ang akin, finally agreeing. Nag-ayos kami sa huli pero medyo na-distract sa shower. Walang kinalaman sa aktual na pagligo. Suot ko ang white, long-sleeve dress, dark brown calf high-heeled boots, at tan long coat. Hair ko naka-slick back bun, silver jewelry lang. Si Veronica, black tailored pants, black sweater, at, surprise, Christian Louboutin red bottom heels. Bihira siyang magsuot ng heels, pero sobrang love ko sa kanya dito. Minimal makeup maliban sa bold cherry red lipstick at gold jewelry. Dark hair niya nakabukas, mas mahaba at mas curly. May plano siya ngayong gabi,
hindi siya nagme-makeup maliban kung important. Are you ready, Bambina? Tanong niya, nakasandal sa bathroom doorway. I am, sagot ko, papunta sa kanya. You look so beautiful, GV girl, bulong niya, niyayakap ako. And you look absolutely stunning, sagot ko bago hinaplos ang lips niya ng marahan. Let's go bago tayo masyadong late, sabi niya, smirk, hawak ang kamay ko. 20 minutes ang drive, papunta sa outskirts ng town. Pagdating, nawalan ako ng words. Private dinner sa Greenhouse Restaurant. Empty ang place, reserved for us. Lush green plants sa walls at tables, glass walls, perfect view ng snow falling outside. Warm at intimate ang lighting. Veronica, ang ganda ng place, parang movie, bulong ko habang inaabot niya ako ng chair. I know, sagot niya, playful smirk. Pero hindi lang ito ang gorgeous dito. Bulong niya at ramdam ko ang warmth sa katawan ko, napapula ako. Umupo siya across, smirk lumalim habang pinapanood ang reaction ko. Lumapit ang waitress, dala ang white wine at 2 glasses. Welcome to Verdant Lux. I'm Sonia, your waitress this evening, ngiti niya, inilagay ang menu sa harap namin. Whenever ready, just let me know. Umalis siya, kami na ang nag-browse sa menu. Lahat ng dishes mukhang sobrang fancy. Ilan, hindi ko ma-pronounce at prices, wow. Love, everything here seems so extravagant. Hindi ko ma-pronounce half ng dishes. Sino ba ang magbabayad ng euros 175 for beluga caviar? Tanong ko, Ebro Race. Fries na lang ba tayo? Tumawa si Veronica, inilagay ang kamay niya sa akin. Bambina, hindi mo kailangan mag-order at huwag ka mag-alala sa price. At kung gusto mo fries, we can get fries. Grin ko. Talaga? Yes, talaga. Okay, sagot ko, balik sa menu. Actually, mushroom risotto na lang. Bambina, sabi niya, intertwined fingers namin, hinaplos ang kamay ko. Tinawag namin ang waitress, nag-order. Masarap ang risotto, better than expected. Nag-usap kami, nagtawanan. Ramdam ko na effortless sa kanya ang lahat para sa akin. Hindi ko kailangang magtago. Siya hindi lang love ko, she's my best friend. For dessert, creme brulee. Excited ako, first time. Given na sobrang sarap ng risotto, curious ako sa dessert. Okay, Bambina, come with me for a moment, sabi ni Veronica bigla, humahawak sa kamay ko. Our dessert, tanong ko. Promise waiting pagbalik natin, sagot niya. Humakbang ako, hawak ang kamay niya. Sa back ng restaurant, open at dimly lit ang space. Candles lang, warm glow. Buong room gawa sa glass, unobstructed view ng night eve. May maliit na window cracked open, gentle breeze. Dinala niya ako sa gitna ng room at huminto. Look up, bulong niya. Tumingin ako. Bumuhos ang stars, higit pa sa nakita ko dati. Parang universe ang nagpaint ng eve for us. Ang dami ng stars, bulong ko, awe. Parang nawawala na lang sila ngayon. They do, sagot niya, pero kung nasa tamang lugar at oras ka, makikita mo silang lahat clustered. At kung titingin ka ng mas malapit, makikita mo yung pinakamaliwanag para sa'yo. Dark eyes niya kumikislap sa candlelight, ramdam ko ang puso ko bumilis. Hinawakan ko ang mukha niya, hinaplos ang lips niya ng marahan. Sobrang thankful ako na pinilit niya akong sumama. Humakbang siya ng konti, tinitigan ako. Keep looking up, amor mio, bulong niya. Napula ako, tumingin uli sa nakamamanghang eve. Tahimik sandali bago siya muling nagsalita. Ariella, I love you so much, and I want you to know that forever and always. Umiti ako. I know you love me, you my love. I love you too. Forever and always. Nag-atubili siya saglit bago nagpatuloy. A few weeks ago, sinabi mo sa akin ang dreams mo nung nasaktan ka, at tuwing ganun, sumasagot ako sa Italian. Nagulat ako. Talaga? Ngumiti siya. Pero lagi kong sinasabi, promise me that one day you will marry me. Pero hindi ko sinabi kung anong ibig sabihin noon. Huminga ako ng mahina. Go on, divine love, bulong ko, halik lang sa lips niya. Ngumiti siya ng marahan. Hindi ako ganun ka-open sa iba, at aminin ko,
hindi rin ako best person nung una tayo nagkakilala. Tumawa ako. Sabi ko na sa'yo yan. Tumawa siya kasabay ko bago nagpatuloy. Pero ikaw yung nagbukas sa akin, sa iyo lang. Tinuruan mo akong magmahal. Never kong naramdaman ang safety na ganito sa kahit kanino. Akala ko home ay 4 na walls lang pero nakilala kita. Tinuruan mo akong home ay pwedeng isang pair of arms na mahigpit kang hinahawak, isang scent na hinahanap mo sa bawat room. Ikaw, Bambina, ay home sa akin. At sa isang graceful na galaw, bumaba siya sa isang tuhod. Veronica, ungol ko, kamay sa bibig, luha sa mata. Umiti siya, hawak ang maliit na box. So, every time na sumagot ako sa Italian, hinihingi ko na mag-promise ka na magpakasal ka sa akin one day. Luhang tumulo sa mukha ko, overwhelmed. Hindi mo kailangan. Yes, sagot ko, voice trembling. Yes, I promise. Promise to marry you one day. Mumiti siya ng radiant. Yeh! Yes, dear my love, I promise, bulong ko, lumuhod sa tabi niya, at hinalikan siya ng malalim, tearful. Humakbang ako ng konti, mata kumikislap. Pwede mo na itanong ngayon at sasabihin ko yes. Tumawa siya, hinaplos ang luha ko. I'll ask you one day, Bambina. Kasabay ng playful smirk, dagdag niya, pero for now, may dessert tayo. Pwede ba i-take out? Tanong ko, niyayakap siya. May other plans ako bigla. Tumawa siya ng marahan. I think we can arrange that. At ginawa namin. Kinuha ang dessert at di nagtagal, bumalik kami sa hotel room. Nasa arms ng isa't isa, soft kisses at whispered words of love. Habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko, bulong ko, pwede mo na itanong ngayon, you know. Smirk lang ang sagot niya. I'll ask you one day. At ginawa niya. Sa summer ng susunod na taon, mag-isa kami sa kanyang boat, sa golden sunlight, hiningi niya sa akin ang kamay ko. Bago pa siya matapos, sagot ko na agad. Yes. Chapter 4 na po. Good morning, Bambina, bulong ni Veronica sa tenga ko habang nakahiga ako sa kanyang dibdib, ang malambot na liwanag ng umaga sumisingit sa curtains. Ngayon, ikakasal na kami ni Veronica. Parang surreal ang feeling. Halos 7 months ko nang hinihintay ang moment na ito. 8 months kaming nagplano ng bawat detalye at ngayon nandito na rin. Excited ako pero maihalong kaba. Hindi pa namin nakita ang isa't isa sa outfits. Isang maliit pero thrilling na misteryo sa gitna ng lahat ng paghahanda. Hindi naging madali ang journey na ito. May mga pagkakataon na ang stress sa wedding planning ay nagdala ng distansya sa amin, pero lagi rin kaming nakaka-bounce pabalik sa isa't isa. Nakakatakot noon pero ngayon mas malakas na kami dahil dito. Overwhelming ang wedding planning, maraming nagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, pero sa kabila ng lahat, sobra akong happy. Ngayon, ikakasal na ako sa babaeng pinakamamahal ko, the woman who will be mine forever. Hi, love, bulong ko sa kanyang dibdib. Getting married tayo today, sabi niya, at mumiti ako, yumakap ng mas mahigpit. We are. Kailangan na nating bumangon. Ang lamig, protesto ko. Pwede ba dito na lang tayo ikasal at matulog ulit? Tumawa siya. Pwede nga, Bambina, pero hindi mo makikita ang dress mo. At hindi mo rin makikita ang sa akin. Sigh ako, dramatic. Gusto ko talaga makita yung sayo. Then we have to get up, biro niya, may smirk. Hindi ko na nagawa pang tumanggi. Umupo ako, nag-aalangan dahil sa lamig, pero lumapit si Veronica sa likod ko, niyakap ang waist ko. Just a few more hours until you're mine, Bambina, bulong niya, hinaplos ang likod ng lig ko ng marahan. Napula ako, giglo ng marahan. A few more hours. I love you. I love you too. Nanatili kaming magkahawak, nag-iinit sa isa't isa hanggang may kumatok sa pinto. Malia, halata ang excitement sa boses. Isa siya sa bridesmaids ko, kasama si Danica. Wala akong maid of honor, hindi ko kayang pumili, kaya nag-decide na lang na wala. Pag-alis ni Veronica para mag-ready, ramdam ko na ang bigat ng araw na ito. Oh and my God, ikakasal na ako, sabay ikot ko sa chair habang nagma-makeup. I know. Ngumiti si Malia. About time. At ano pa bang mas magandang mangyari kundi ang best friend mo maging family mo?
Akala ko best friend ko ako, biro ni Danica. You are, Dani, sagot ni Malia, may grin. Say ako, hinalo ang mga kamay sa lap ko. Parang dream lang. Paano kung lumabas ako at wala si Veronica? Paano kung bawiin niya ang wedding? Frown si Malia. Bakit gagawin iyon ng sister ko? Ella, mahal ka niya. Paano kung mag-cold feet siya? Paano kung marirealize niya na hindi pa tayo dapat ikasal ngayon? That won't happen, sabi ni Malia ng firm. Hindi nag-cold feet si Veronica, at least hindi pagdating sa'yo. Alam ko sa sarili ko tama siya. Pero andoon pa rin ang kaba. Right ka, sabi ko, sinisikap itapon ang worry. Nerves lang talaga ito. Habang ang isip ko busy sa lahat ng maaaring magkamali, pumasok si Veronica. Veronica! Hindi ka pwede dito. Tumayo si Malia para pigilan siya. Ngunit nang makita ko siya, umiti ako. Hindi pa siya naka-outfit, pero hair at makeup niya perfect na, breathtaking siya. Excuse me, pero gusto ko ng moment with every wife, smooth ang sabi niya. Nag-init ang cheeks ko sa words niya. Matagal na niyang tinatawag akong wife, pero bawat ulit, mas nagiging real at lalo akong napupula. You'll see her properly at the altar, protest ni Danica. No, simple lang sagot ni Veronica, humakbang at iniabot ang kamay niya. Come with me, Bambina. Walang hesitation, hinawakan ko ang kamay niya, ignore ang efforts ni Malia at Danica na pigilan kami. Pinangunahan niya ako palabas ng bahay, sa crisp air, at tumayo kami sa ilalim ng gazebo. Gusto ko muna tayong private bago ang ceremony, sabi niya, niyakap ako habang ang breeze hinahaplos ang balat namin. Hinaplos ko ang lips niya ng marahan. Ano ito? Gusto kong sabihin ang vows ko, bulong niya. Blink ako. Vows? Dapat sa altar iyon. Ngumiti siya. Alam ko. Pero gusto ko muna sa'yo privately, tapos yung simple version sa lahat. Napula ako, tumango. Okay. Hinawakan niya ang mukha ko, dark eyes shining. I love you, bulong niya bago muling hinaplos ang lips ko. Promise to help you love life at gumawa ng million happy memories para pantayan yung years na wala ako. Promise to listen to every thought mo, kahit na magkalat ang isip mo sa milyon na directions. Luhang pumasok sa mata ko. Promise to hold you close on cold nights at mas mahigpit sa warm ones. To stay beside you kahit gusto mo lang ilagay ulo sa shoulder ko. Opening up sa'yo ang pinakamahirap na ginawa ko, pero promise, paulit-ulit, na hindi ko pagsisisihan. Isang luha ang dumula sa cheek ko, at pinunasan niya ng marahan gamit ang thumb niya. I love you, Ariella. Mahal ko ang paraan mo na lumalapit sa akin habang nagluluto ako. Yung pag-upo mo sa counter para tikman ang ginawa ko. Yung pag-unong mo sa hot water sa shower, para may excuse akong sumama. Mahal ko ang paggising sa hair mo na kumakalat sa pillows namin. Huminga siya ng malalim. Pero higit sa lahat, mahal ko ang puso at kaluluwa mo. Mahal kita. Forever and always, Bambina. Hinaplos niya ang lips ko, halo ang asin ng luha ko sa warmth ng love niya. Tiningnan ko ang eyes niya, niyakap ko siya ng mahigpit habang niyakap niya rin ako ng ganoon. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng kaba. Hindi siya aalis. Magkasama kami forever. Nakahiga ako sa shoulder niya, niyakap ng mahigpit. I love you so much, Veronica. Forever and always. I love you too, Bambina, bulong niya, hinaplos ang templo ko. Pagkatapos ng sandali, pinunasan ko ang natitirang luha at tumawa ng bahagya. I guess it's envy turn now. I can hear yours at the altar, Bambina. No, umiti ako, iniling ang ulo. Hindi ko kakayanin yun doon. Gusto kong ikaw ang makarinig ng pinakamahalagang bagay na sasabihin ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko, nakatitig sa mga mata ko. Hindi ko akalaing makikita ko ang klase ng love na ilang taon ko nang pinapanood at binabasa, nagsimula ako. Pero nakita ko. Nakita ko yun at higit pa. Nakita ko ang isang tao na naunawaan ako sa lahat ng paraan, ang nakakaalam ng bawat iniisip ko kahit hindi ko sabihin. Nakita ko ang isang tao na gumagawa ng mga kalokohan kasama ko, tulad ng paglangway sa dagat sa ilalim ng buwan, at natutong kainin ang Oreo sa tamang paraan para hindi lang ako sa kitchen sa sleepless nights.
Nakita ko ang isang tao na tinitingnan ako tulad ng mga bituin sa buwan. Luha ang pumuno sa mga mata ko habang nagsasalita. Ngumiti si Veronica, ang sariling mga mata niya kumikislap din sa damdamin. Hinaplos niya ang mga kamay ko ng marahan. Nakita ko ang isang tao na mahal ako kahit sa mga hindi inaasahang sandali. Veronica, ipinakita mo sa akin kung ano ang dapat maramdaman ng pagmamahal. Para itong million little fireworks na sumasayaw sa ilalim ng balat ko lagi. Kahit amoy mo lang na dumaan, nagbibigay ito ng comfort sa akin. Dahil sa'yo, alam ko na dapat ang love ay parang endless fire na nagliliyab sa loob ko, para lang sa'yo. Mahal kita, at pinapangako kong mamahalin kita hanggang sa dulo ng forever. Luha ang dumula sa mga pisngi ko, at kitang-kita ko rin ang kislap ng luha ni Veronica. Hinaplos ko ang lips niya ng marahan, at sa biglaang lamig, parang nawala lahat ng lamig. We'll save the simple stuff for later, bulong niya. We will, sumagot ako, muling hinaplos ang lips niya. Sa ngayon, tuluyang naruin ang makeup namin. Kailangan na nating pumasok, Bambina. May wedding tayong pupuntahan, sabi niya, humihiwalay ng bahagya. Okay. Pigil ko ang ngiti, punong-puno ang puso ko ng warmth. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob. Pinangunahan ako ni Veronica sa taas at iniwan sa bridesmaids ko. Siyempre, kinailangan naming ipaliwanag kay Malia, maraming ulit, na walang masama, simpleng private moment lang sa amin. Nang maunawaan niya, doon ko talaga naramdaman, ikakasal na ako today. Ikinakasal ko na ang love of is my life. 1 oras at kalahati ang lumipas, papunta na ako sa venue, suot ang dream dress ko, punong-puno ng excitement. Madali lang ang desisyon namin ni Veronica sa venue. Ballroom ito, elegant, timeless, magical. White, red, at gold ang color scheme, at akma sa dekorasyon. Red carpet sa seating area, white easel, white roses, dim standing lights sa walkway. 3 crystal chandeliers ang nakasabit sa mataas na kisam, nagbigay ng soft golden glow. Perfect para sa amin ang lahat. Ang dress ko, eksakto sa pangarap ko. Strapless white corset na may delicately silver gems sa bodies. Satin skirt na gracefully bumababa hanggang sa takong ko. Lahat ng pangarap ko nandito na. Habang dumarating ang mga guests, tumitibok ang puso ko. Nakapag-share na kami ni Veronica ng pinakamalalim na words namin sa private, at thankful ako, dahil sa altar, duda ako kung makakaya ko pang sabihin lahat. Ready ka na ba, Ella? Tanong ni Danny, inaayos ang bouquet ng red at white flowers. Excited na excited ako, Danny. Hindi ako makapaniwala, ikakasal na ako sa kanya. Believe it, ngiti ni Danica. Nasa kabilang side na siya ng pinto na ito. Alam ko. Small squeal ang lumabas sa akin sa sobrang excitement. Hindi ko na mahintay makita ang suot ni Veronica. Ang alam ko lang, hindi siya dress. Excited na akong makita at mamaya, maging ako ang magtatanggal ito. Nagsimula ang music, tanda ng simula ng ceremony. Nasa place na ang bridesmaids ko. Masaya talaga akong magiging moretika na, Ella. Tia mo, bulong ni Malia, mabilis na yakap bago lumakad sa aisle. Kasama ni Candela ako sa pag-escort. Naipaliwanag namin sa parents ko ang wedding, pero mahirap ang reaksyon nila. Hindi nila maintindihan kung paano ako makakakasal sa babaeng kumuha ng buhay ni Arman, at hindi rin nila approve na babae ang pakakasalan ko. Sa simula, nasaktan ako, umiyak pa, pero na-realize ko, hindi ko kailangan ang approval nila. Hindi ko hihilingin na naroroon sila kung puro judgment at criticism lang ang ibibigay nila. Candela agad namang sumalo. Insisted siya na siya ang maglalakad sa aisle, kasama ako, sabi niya, parang anak ko siya, at hindi niya papayagan ang iba. Ready na, Bella? Tanong ni Candela, iniloob ang braso ko sa kanya. IMD. Ngumiti ako, hinigpitan ang hawak sa bouquet. Bukas ang pinto at pagpasok ko sa aisle, agad kong nakita si Veronica. Nakatayo siya sa altar, suot ang white jumpsuit na flared ang bottoms, paired sa striking red bottom heels. Deep neckline, komplementado ng gold jewelry. Dark hair niya, curled to perfection, red lips radiant. Biglang nag-fade ang mundo sa paligid. Hindi ko namalayan, nasa altar na kami. Lumapag si Veronica para hawakan ang kamay ko. Niyakap ko si Candela at tumurn sa soon-to-be wife ko.
You look beautiful, Bambina, bulong niya, thumbs hinahaplos ang mga kamay ko. You even more, you I love. Nagsimula ang officiant, pero halos di ko marinig. Nakafocus lang ako kay Veronica. Breathtaking siya. Ariella Wilkins, do you take Veronica to be your wife, for better or worse, for richer or poor, in sickness and in health? I do, T. Umiti ako. And Veronica Moretti, do you take Ariella to be your wife, for better or worse, for richer or poor, in sickness and in health? Umiti si Veronica sa akin bago sumagot, si Dude. I now pronounce you wife and wife. You may now kiss the bride. Hindi nagtagal, nagtagpo ang lips namin. Naghiwalay kami, lost sa moment habang ang mundo sa paligid cheers. Magkahawak kamay, naglakad pababa ng aisle, wives na sa wakas. Ngayon, ako na si Ariella Moretti. Siya ang asawa ko. I love you, Bambina, bulong ni Veronica habang palabas kami, humahalo sa mga halik sa daan. I love you too, you my love. Maganda ang reception, eksakto sa pangarap namin. Nasa table kami kasama ang bridal party. Alessandro, best man ni Veronica, nag-toast sa happiness namin. Guest nagbigay ng heartfelt speeches, wishing us a lifetime of love. Unang sayaw namin at pagkatapos ng hours ng celebration, oras na para sa honeymoon, destination na surprise ni Veronica. You're the wife, bulong ko habang lumalabas kami. And you're mine, Bambina, sabi niya, hinaplos ang lips ko ng marahan, lingering. Epilogue. 6 years later. Halika dito, Pixina, tawag ni Veronica mula sa kabilang dulo ng garden namin. 6 na taon na ang nakalipas mula nang ikasal kami ni Veronica, 3 taon mula nang ipanganak namin ang first baby namin, at 1 taon na lang mula nang ipanganak ang aming little girl. Summer na ngayon, at gaya ng ginagawa namin every year, nandito kami sa Tuscany kasama ang buong pamilya. Simula nang ikasal kami, nanirahan kami sa Eden, obvious reasons, but bawat summer, tumatakas kami rito para mag-spend ng oras together. Kasama rin namin sina Danica at Rev. Nakapagpakasal na rin sila pagkatapos namin at may baby girl na rin, si Alessia. Nandito rin sina Malia at Enzo, magkasama pa rin sila kahit pagkatapos ng lahat ng taon na ito. Mayroon kaming little boy, si Nico, 3 years old, at baby girl, si Chayara, 1 taon pa lang. Si Nico ay may bright blonde hair at blue eyes, eksakto sa akin. Para akong tumitingin sa salamin sa tuwing nakikita ko ang mga mata niya. Siya ay bubbly at sweet. Si Chayara, sa kabilang banda, ay may black hair ni Veronica at parang kopya niya. Maliit na ball of sunshine at kaunting mischief pa. Halika sakin, Bambina, tawag ni Veronica sa anak namin na abala sa pagtingin sa mga dahon sa ground. Chayara, halika dito, Pixina, ulit niya. Hindi, Mama, tingnan mo. Green siya, sabi ni Chayara habang naglalakad papunta kay Veronica at inilalagay sa kamay niya ang ilang dahon. Green niya, Pixina, sagot ni Veronica, umiti. Mommy, tumakbo si Nico papunta sa akin, tawa ng tawa. Hi, Nico, bati ko, sinasalo sa mga bisig ko. Pwede ba tayong mag-swimming today? Tanong niya, kumikislap ang mga blue eyes sa excitement. Sigurado, we can, sagot ko, at niyakap niya ako bago tumakbo sa harap, papunta kay Veronica at Chayara. Ibinaba ko si Chayara, at agad siyang tumakbo sa bisig ko. Siya ang little best friend ko. Green siya, Mommy, ngiti niya, hawak ang isa pang dahon. Green siya, darling, sabi ko, hinahaplos ang pisngi niya habang patuloy siyang nag-explore sa treasure niya. Naglakad kami papunta kay Veronica at Nico. Siyaw, Bambina, bati ni Veronica, warm ang boses. Hi, Jai love, sagot ko, sandaling huminto para i-admire ang asawa ko. Lalo siyang gumaganda araw-araw. Naka-white tank top at usual black dress pants, dark hair niya ay bumabagsak sa soft waves, dahan-dahang hinahaplos ng hangin. Golden ang skin niya sa ilalim ng araw, at sa tuwing humingiti siya sa akin, parang tumitigil ang puso ko saglit. Naka-sundress ako, hair ko half up, half down style. Perfect ang sundresses para sa summer dito, at love ko talaga ito. Tinitingnan mo ba ako, Bambina? Tease ni Veronica, smirk sa lips. Admiring a gorgeous wife lang, sagot ko, umiti bago siya lumapit at hinaplos ang lips ko ng marahan.
Naglakad kami sa overlook sa dulo ng garden. Mula rito, makikita ang rolling hills at endless fields sa horizon. Breathtaking. Naglaro ang mga bata pabalik sa nona nila, sinasalo sa bukas na bisig. Niyakap ako ni Veronica, hinila papalapit sa kanya. Napaisip ako, Bambina, sabi niya. Napaisip tungkol saan, tanong ko, itinaas ang ulo para tumingin sa kanya. Paano kung dito na lang natin palaging ipagdiwang ang holidays? Christmas, New Year's, lahat. Sa winter, pwede nating panoorin ang mga bata habang nagkakaganito sa paggawa ng s'mores, at sa New Year's, perfect view ng fireworks. At syempre, mas special ang summer. Pinag-isipan ko sandali. Ang idea na ipagdiwang lahat ng holidays sa Tuscany ay parang magic. Ang bahay namin dito ay isa sa paborito kong lugar sa buong Italy. Ang thought na kasama ang pamilya namin sa ganitong setting ay sobrang nakaka-enchant. Gusto ko ang tunog niyan, sabi ko, umiti. Then we'll do it, bulong ni Veronica bago humaplos ng lingering kiss sa lips ko. Manatili kaming magkadikit sandali, lips namin nagmo-move in again, gaya ng dati. Hinahaplos niya ako papalapit sa kanya sa bawat galaw. Mama, biglang sigaw ni Chayara, sumisiksik sa pagitan namin. Si Chayara, anak ni Veronica sa lahat ng aspeto, possessive at ayaw mag-share. Gaya ni Veronica. Ano ng problema, baby? Tanong ko, bumaba sa level niya habang tawa si Veronica sa taas. Up, please, iginiit ni Chayara, kumakapit sa binti ni Veronica. Oh, gusto mo na ako, piksina, tease ni Veronica, sinasalo siya sa bisig. Tumawa ako sa tanawin. Balik na kayo. Malapit na ang brunch, tawag ni Danica mula sa taas ng garden. Magkahawak kamay kaming naglakad pabalik, naglalagay ng playful kisses sa pisngi ni Chayara habang siya ay natatawa. Mommy, tingnan mo, sigaw ni Chayara, puno ng excitement. Ano yan, darling, umupo ako sa chair. Maagang hapon, lahat kami nakapalibot sa pool. Nasa tubig sina Rev at Lorenzo kasama si Nico at Alessia, habang kami ay nagpapahinga malapit. Si Chayara, tuloy-tuloy ang laro kasama sina Kylo at Miko, mga dogs ni Danica at Rev. Farfalla, butterfly, sigaw niya. Hindi pa ganap na naiintindihan ni Chayara ang pagkakaiba ng Italian at English, kaya halo-halo pa, pero nagsisimula na niyang maintindihan. Butterfly, inuulit ko, excited ang boses. Umupo rin si Veronica sa tabi ko. Ipinakita ni Chayara ang mga maliliit niyang kamay, may orange at black butterfly na nakapahinga sa palad niya. Beautiful siya, baby. Gentle lang, okay, paalala ko. So pretty, bulong niya, humahanga. Piksina, very pretty siya, sabi ni Veronica ng marahan. Lumipad ang butterfly at tumawa si Chayara, waving goodbye bago bumaba sa bisig ni Veronica. Pagod na siya, malapit na ang nap time. Sleepy ka na, piksina, tanong ni Veronica. Tired, bulong ni Chayara, hinahaplos ang mga mata. Let's go upstairs, darling, sabi ko, sinasalo siya. I'll bring Nico, dagdag ni Veronica. Sa taas, natulog si Nico agad, pero si Chayara, kailangan pa ng story at endless hugs bago tuluyang makatulog. Ilang cuddles at kisses, saka siya humarap sa tulog. Tahimik naming isinara ang pinto, naturally na magkakadikit ang mga daliri habang pumapasok sa balcony ng bedroom. Mula rito, makikita namin ang lush garden at rolling hills. Minsan, pakiramdam ko sobrang lucky ko na ikaw ang asawa ko, bulong ni Veronica, niyakap ako mula sa likod. Minsan lang, tease ko, umingiti. All the time, Bambina, wasto siya, smirk sa lips bago humaplos sa aking lips. Imagine mo fireworks sa ibabaw ng hills na ito, bulong ko, pinagmamasdan ang view. Makikita natin ito this year, Bambina, pangako ni Veronica bago huling humaplos sa labi ko. Mahal kita, bulong ko habang humihiwalay. Mahal din kita, amore mio, sagot niya, niyakap ako habang banayad na hangin humahaplos sa mukha namin. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na pwede maging mas perpekto pa ang buhay. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.